Mga kapatid, suportahan niyo po yung YouTube channel ni Ang Dating Landas, mga kapatid. Ayun, muli po, pagbati ng pag-ibig at kapayapaan sa inyo lahat mga kapatid. At ngayon po ay magsasalita po tayo tungkol sa religious at ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa mga pastor. Bagamat ito po ay first episode ng Ang Dating Landas YouTube channel. At ako po si kapatid na Zed at ako po ay dati pong MCGI na tumagal po lamang ng 8 years dahil sa maraming kondisyon kung bakit po ako umalis sa MCGI. Bagamat hindi po yan ang ating pag-uusapan, ang ating pag-uusapan po ngayon dito sa programang ito, kung papaano po natin papatutunayan na ang isang mangangaral ng Diyos ay sa tunay po. At marami kasing mga lumitaw ngayon mga kapatid na mga pastor, na mga ministro, mga pare at mga apostol na sinasabi nila sila daw ang tunay at sila daw ang kinakasangkapan ng Diyos para turuan ang mga tao dito sa ibabaw ng lupa sa mundong ito. Bagamat walang umaamin sa kanila na sila ay sa demonyo dahil sino ba naman siraulo ang aamin na ang kanyang ipinapangaral ay sa demonyo. Ngayon, meron pong isang guide, ang isa pong talata sa Biblia, mapapatunayan po natin na ang iglesia ay nagsasabi ng totoo, ang ministro ay nagsasalita po ng katotohanan o ang sugo ng Diyos ay nagsasalita ng katotohanan. Bagamat napakaraming mga ministro mula pa sa Katoliko, mula pa hanggang sa pababa sa iglesia ni Manalo, sa iglesia ni Rason, at sa SDA, sa Batista, dami, etc., etc., etc. Lahat po niyan ng mga pasto po dyan ay marami po, no? Humihigit na 1,000,000 kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, paano ba natin mapapatunayan ngayon? Paano ba natin malalaman na sila po ay kinasangkapan o sila po ang tunay na nagdadala ng aral ng Diyos? Ngayon, meron pong guide ang Biblia mga kapatid para malaman natin na yung isang ministro ng Diyos o mangangaral ng Diyos ay nagsasalita ng katotohanan. Ito, babasahin po natin ang unang Juan 4:1. Ang sabi po, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ganito po mga kapatid, meron pong guide si Apostol Juan sa atin po na hindi lang po tayo basta-basta pong makikinig o maniniwala po sa sinasabi ng ating mga pastor. Bagamat sinasabi po ng talata, atin po silang susubukin, atin po silang tanungin kung sila po ay sa Diyos. Dahil po, sabi po ni Apostol Juan dito sa talatang ito, marami daw pong nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan na ito. At hindi na po katakatakayan dahil nung unang mga apostol pa lamang, marami na po ang mga bulaang mga propeta at mga apostol na nagpapanggap ng mga apostol, no? Nagpapanggap ng mga ministro, nagpapanggap ng mga ministro ng Diyos o anghel daw, no? Marami po yan mga kapatid. Ano po ang katunayan? Babasahin po natin ang ikalawang Korinto 11:14 hanggang 15. Ito po mababasa. Sabi dito, 13 po, sabi dito, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandaraya, manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Aba, meron pa lang sa panahon ni Kristo dati o sa panahon ng mga apostol, mga kapatid, may mga bulaang apostol na pala, no? So, ngayon, ipinapaingat po tayo ni Apostol Pablo na meron pong mga bulaang apostol ngayon. Kaya nga doon sa panahon nga nila, meron na nga mga bulaang apostol. How much more pa kaya dito sa panahon natin? Hindi po natin matitiyak na yung nakakausap mong pastor o nakakausap mong ministro, isa palang bulaang apostol yan o isang bulaang ministro, di ba? Ituloy po natin sa pagbasa. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. 15 po,
hindi malaking bagay na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masang-ayon sa kanilang mga gawa. Aba, mga kapatid, meron palang nagpapanggap, no? Talagang nung unang siglo, pati pala mga ministro pala ni Satanas nagpapakunwaring nagpapakunwaring ministro ng katwiran. Bagamat mga ministro ito ni Satanas, mga anghel ito ni Satanas, nagpapanggap ng mga anghel ng kaliwanagan. Ngayon, balik tayo sa topic. Paano ba natin malalaman ang isang pastor o isang ministro o isang mangangaral nagtuturo ng salita ng Diyos o nagtuturo na talagang ayon sa Diyos? Basahin po natin ang unang Pedro po, no? Unang Pedro 3:15. Ito po ang sabi ni Apostol Pedro. Sabi, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng bawat pagsagot sa tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit ang sa kaamuan at takot. Aba, meron palang guide ang isang tao o meron palang isang tungkulin ang isang ministro, mga kapatid, na sumagot pala o handa palang sumagot sa mga tanong ng tao. Halimbawa, meron akong nakasamulo ang pastor, meron akong nakaharap na pastor. Bago ako maniniwala sa pastor na yun, mga kapatid, kailangan mo munang testingin o kailangan mo nang tanungin, kasi nga sabi nga ng Biblia sa 3:15 ng unang Pedro, dapat doon halagi silang handa ng pagsagot natin. Pag sinasabi ng isang pastor na yun, pag sinabi ng isang pastor na yun, kayo ba ang nagdadala ng katotohanan? Pag tinanong natin sila, kayo ba ang nagdadala ng katotohanan? Kayo ba ang sugo ng Diyos? Pag sinabi po nila, opo, kami po ang sugo ng Diyos. Aba, teka muna, para mapatunayan mo sa amin ngayon na kayo ay sugo ng Diyos, tatanungin po namin kayo sa inyong pananampalataya kung kayo po ay nagsasabi ng katotohanan o kayo po nagsasabi ng kasinungalingan. Ayan, no? So, nailipat po tayo ng lugar. So, yun nga, no, mga kapatid, sabihin natin yung isang pastor sige nga, kung ikaw ang nagdadala ng tunay na aral ng simbahan o nagdadala ng tunay na aral ng Diyos, pwede ka po ba namin masubukan na tanungin? Ngayon, pag halimbawa, ang isang pastor ngayon, ayaw siyang tanungin o ayaw niyang sagutin ang tanong mo, aba, magtaka ka na, kapatid, mga kaibigan, dahil po ang taong yaon ay hindi po tunay na pastor po yun, hindi po tunay na mangangaral po yun, yun po ay nagpapanggap na mangangaral lamang at mangangaral po ng demonyo yun, mga kapatid. Dahil po ang sabi po ng Biblia, meron po siyang guide sa mga miyembro, sa mga miyembro na kagaya natin, na ang sinasabi dito sa Hagay, no? Hagay 2:11, ang sabi po dito sa Hagay 2:11, mga kapatid, ito po ay ating ginagawa sa pastor. At ang sabi po dito, pinatungkol ito ng Panginoon sa kanyang mga lingkod o sa kanyang mga sabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magtanong kayo ngayon sa mga saserdote na tungkol sa kautusan na nagsasabi. Ayan, maliwanag pala na tayo pong mga tao o tayo pong mga hintil ay may karapatan po tayong tanungin ang mga pastor, ang mga saserdote, ang mga pari, ang mga etc. No? So, yun, talagang kasi marami talagang lumilitaw ng bungabula ang pastor ngayon, mga kapatid. Marami pong nagsilitawan ng mga maling aral at ng mga maling biruin mo, meron akong merong isang relihiyon ngayon na ginagamit pa ang pangalan ni Kristo sa kawalang hiyan, no? Sa kawalang hiyan, sa kagaguhan, at ginagamit pa sa walang pangsilbing no? So, meron ng babala ang Biblia dyan na gumagamit sa pangalan ni Kristo. Basahin natin Mateo 24:4 hanggang 15. Ang sabi,
At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong iligaw ni numan, sapagkat maraming magsiparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. 24, basahin po natin ang 24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta na nagpapakita ng mga dakilang tanda ng kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hirang. Biruin nyo mga kapatid, ang dami palang maliligaw ito mga nagpapanggap na Kristo na ito, no? Biruin mo, sa iglesia ni Manalo, ang dami pong nadaya po, mahigit 2 million o 3 million kung hindi ako nagkakamali. Kung iyon po ang kanilang member, kung siguro mga 3 million, I don't think so. Pero ang dami po mga kapatid, 3 million ang nadaya. Ang nadaya rin po ng Katoliko, marami rin po nadaya. Ano? So, ngayon, ipinanguna na po ng apostol o ni Kristo, si Kristo, na marami palang magsilitaw na mga bulaang Kristo. At magsasabi na ako ang Kristo, pero hindi pala totoo yun mga kapatid. No? Dahil ang mga pastor na ito ay manloloko po. Ngayon po mga kapatid, marami po yan sa panahon natin ngayon. Ngayon, yun po yung aking masasabi. Basta po tayo po ay mag-iingat kung kinakailangan ay yun ang masasabi ko mga kapatid, ay mag-ingat na lamang po tayo sa ating mga relihiyon na kinabibilangan. Dahil may mga ibang mga pastor, may mga ibang mga ministro, may mga ibang pare, may mga ibang mga ngaral na lumalapit sa atin. Kunwari mabait, pero ang nasa pagkatao, animal, o sa pagkatao, bulaan, no? Sinasabi na yan ng Biblia na tayo'y magsipag-ingat sa kanila. Ano ang sabi sa 7:15 po ng Mateo? Ito po ang sinasabi, magsipag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo ng may damit tupa, datapwat ang nangasa loob ay lobong manilila. So maliwanag po na tayo po ay pinapaingat sa mga bulaang propeta. Kunwari desente, kunwari maayos manamit, kunwari nakabarong Tagalog, kunwari nakatoksido, pero ang nasa loob pala ng kanyang pagkatao is lobong maninila o ravenous wolf. Yun ang nakasabi. Kaya mga kapatid, tayo po ay mag-iingat. Kung talagang gusto po natin hanapin ng katwiran, tanungin po natin ang ating mga pastor, tanungin po natin ang ating mga ministro, tanungin po natin ang ating mga pare tungkol sa kautusan, dahil yun ang sabi ng Biblia. Sa 2:11 ng Hagay, ang sabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magsitanong kayo sa mga saserdote tungkol sa kautusan na nagsasabi. Kaya malinaw na tayo po ay may karapatang tanungin ang mga pastor. Ngayon, kapag yung isang pastor o yung ministro o pare ay hindi nagpapatanong yan, ibig sabihin po, isa lamang po ang ibig sabihin yan. Yung tao na po yan ay isang manluloko, isang bulaan, isang huwad na mangangaral, at isang peke. No, huwag dapat samahan yan. Dahil pag sinamahan mo yung ganyang iglesia o ganyang samahan, pati sa kanyang mapapahamak na madadamay ka. Anong sabi ng Mateo 15:14? Ito po, sabi, pabayaan nyo sila'y mga bulag na taga-akay. Mga bulag na taga-akay yan ang mga pastor o mga ministro. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila manghuhulog sa hukay. So ibig sabihin, kung nagpapabulag ka pa o nagpapauto ka pa sa ministro mo o sa pare mo o sa mangangaral mo, bulag na yung mangangaral mo, bulag na taga-akay, tapos nagpapabulag ka pa, pareho kayong mga huhulog sa hukay. Yun po ang masasabi ng Biblia. At ngayon po mga kapatid, ay
mag-ingat lang po tayo sa ating mga sasabihin at mag-ingat po kayo sa pagpili ng reliyon. Ang hanapin nyo pong na reliyon ay yung nakasulat exactly sa Biblia. At hindi po natatapos yun lahat sa pangalan lamang, dahil tititignan nyo naman at susubukin nyo naman ang mga pastor na nagtuturo dyan sa sektang yan, nagtuturo. No? Dahil kapag hindi mo sinubukan at amen ka lang po ng amen, wala, yun na lang masasabi ko, ayoko nang magsalita. So yun lamang mga kapatid, muli po ay pagbati ng pag-ibig at kapayapaan po sa inyong lahat, at naway sana ay maliwanagan kayo pagaya sa lahat ng mga kapatid o sa mga kasamahan kong Exeter sa pamumuno ni Daniel Rason ng MCGI Cares. Pagbalain nawa kayo lahat sana ng mga pagkapatid at patiin nyo ng inyong mga sambahayanan. Muli po, hanggang dito lang po matatapos ang at magkikita-kita muli po tayo sa next episode po ng Ang Dating Landas, at ang tatalakayin po naman natin doon ay ang tunay na iglesia sa Biblia. Kung alin po ang tunay na iglesia na ayon sa Biblia, dahil marami pong iglesia ngayon ang lumitaw na mga bulaan at mali. Yun lamang po, at maraming salamat po sa inyo. To God be the glory po. Salamat.